Mga kababayan, hindi palalampasin ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patuloy at ginagawang pambubuli ng China sa ating teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Ito ay matapos banggain ng dambuhalang barko ng China ang maliit na barko ng ating bansa nito lang nakalipas na araw. Dahil dito agad na nagpatawag ng meeting kahapon si PBBM kasama ang ating mga ahensya ng pamahalaan. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. Maging ang embahada ng China ay ipinatawag din at ipinadalhan ng sumon para magpaliwanag at kondinahin ang ginawa ng gobyerno ng China kaugnay sa nangyaring insidente. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Samantala, nanindigan naman ang Philippine Coast Guard na hindi sila patitinag at hindi natatakot sa patuloy na ginagawang pambubuli ng Chinese Coast Guard dahil malinaw niya ito na gumagawa na sila ng violenteng aksyon sa ating teritoryo. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. The very regulation we Coast Guards are expected to enforce. Sinabi rin ni Assistant Director National Security Council Jonathan Malaya na gagawa sila ng legal action laban sa China kung saan ay suportado tayo ng iba't ibang bansa laban sa ginagawang harassment ng bansang China. That is a clear and unequivocal message being sent by the Philippines to China that we do not, accept what is happening. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dapat na ba nating gamitan ng kamay na bakal ang pang-aapi ng China sa ating bansa? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Agad na nagpatawag ng command conference si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos banggain ng China Coast Guard vessel ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, hindi palalampasin ng pamahalaan ang agresibong aksyon na ito ng China. Lalo't malinaw niya itong paglabag sa international law, dahilan para maghain ng international protest ang bansa. China has no legal right or authority to conduct law enforcement operations in our territorial waters and in our exclusive economic zone. We are taking this incident seriously at the highest levels of government. Kasunod nito, agad na ipinatawag ng Pilipinas ang ilang opisyal ng Chinese Embassy para kondenahin ang insidente. Chinese Ambassador Huang Xilian has been summoned today by Secretary Enrique Manalo of the Department of Foreign Affairs to condemn the reckless and illegal act of the Chinese government. Likewise, Philippine Ambassador to China, Jaime Flor Cruz, has been instructed to convey the same to the Chinese Ministry of Foreign Affairs. Magsasagawa na rin ng investigasyon ng Philippine Coast Guard sa naturang insidente. Target itong matapos ng PCG sa loob ng 5 araw at agad na isusumite ang report kay Pangulong Marcos Jr. at DOTR. We will focus on determining the extent of damage or damages done or incurred by the vessels involved. But at this point, it is very, very clear that the two incidents are violations of collision regulations. The very regulation we Coast Guards are expected to enforce. So we find it unfortunate or ironic that a fellow Coast Guard will violate the law.
Tila mapanuyarin daw ang isinasagawang pag-uusap ng China ngayong araw ukol sa Code of Conduct ng WPS. Isang araw matapos ang insidente na lantarang paglabag nila sa international law at sa jurisdiction ng Pilipinas sa naturang teritoryo. What kind of message is this signaling? I want to know. And we deserve undistorted answers, the truth, from the government of China. Because once again, we repeat, they have neither jurisdiction nor authority to conduct any sort of governmental operations within our 200 nautical mile exclusive economic zone. And no justification they can give will stand the test of credence. Sinabi naman ng NTF-WPS na hindi papatinag ang Pilipinas sa mga agresibong aksyon ng China at patuloy na igigiit ang karapatan ng Pilipinas sa rehiyon. That is a clear and unequivocal message being sent by the Philippines to China that we do not, accept what is happening. Nagpahayag naman ng suporta sa Pilipinas ang mga bansa kasunod ng nangyari. Sa inilabas sa pahayag ng US State Department, nilabag-an niya ng China ang international law sa aksyon nito laban sa lehitimong operasyon ng Pilipinas sa rehiyon. Iginiit din nila na posibleng ma-activate ang Mutual Defense Treaty sa oras na may armed attack laban sa Pilipinas. Pero sabi ng DFA, kailangan pang pag-aralan ng pamahalaan kung panahon na ba upang igiit ang MDT laban sa China. Maliban sa US, nagpahayag din ng suporta ang Canada, the Netherlands, Australia, Japan at European Union sa Pilipinas. Bagay na ipinagpapasalamat ng pamahalaan. Samantala, update naman tayo sa pinakabagong insidente na nangyari sa West Philippine Sea. Dahil muli pong pinagtiban ng Estados Unidos ang commitment nito para depensahan ang Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ito ay kasunod na rin ng mapanganib na pagbangga ng barko ng China sa supply boat ng Pilipinas noong araw yan ng Linggo habang inieskorta na ng dalawang Philippine Coast Guard vessels patungo ng Ayungin Shoal para magdala sana ng pagkain at iba pang supplies na sa isinadsad na outpost ng Pilipinas na BRP Sierra Madre. Sa isang statement, sinabi ng US State Department na pinagtitibay nito ang Article 4 ng 1951 US-Philippine Mutual Defense Treaty na nag-i-invoke sa US sakaling magkaroon ng armadong pag-atake sa Armed Forces ng Pilipinas sa public vessels nito at aircraft. Kabilang na dyan ang Philippine Coast Guard saan man sa disputed waters, kabilang na dyan ang West Philippine Sea. Maliban pa sa Estados Unidos, agad ding nagpahayag ng pagkundina sa pinakabagong aksyon ng China at tinawag na paglabag sa international law ay ang iba pang mga bansa katulad na lamang ng Canada, Japan, Australia, Germany, the Netherlands, France, New Zealand at European Union states. Nanawagan naman ng diplomatic countermeasure at masusing investigasyon si Senator Francis Tolentino kaugnay huyan sa banggaan ng Philippine Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia dyan sa bahagi pa rin po ng Ayungin Shoal na nangyari po nitong araw ng linggo. Ayon kay, nitong nakalipas na linggo, ayon kay Tolentino, ipinanawagan ng Department of Foreign Affairs ang mga dapat gawin na hakbang at mga ipatawag ho ang ambasador ng China. Maring iginiit ng senador na siya ring chairman ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones ang kanyang mungkahi na magsagawa ng masusing investigasyon batay huyan sa ilalim ng Safety of Life at Sea at Casualty Investigation Code. Pinuri naman ng senador ang Philippine Coast Guard sa pagpapakita ng katatagan sa nangyari hong banggaan. At anumang mga espekulasyon, wala po tayong pwedeng gawing espekulasyon kung anong mga susunod na hakbangin dahil wala pa po kaming hinahayag. Kaya maniwala na lang po sa ating gobyerno, huwag po itong maging ugat ng pagtatanim ng fake news ng China at ng iba pa upang tayo'y magkawatak-watak o magkadebate ng malaki sa mga issue na ganito. Dahil sa oras po na ito, kailangan po ng pagkakaisa na ating bansa. Sir, ano po ang magiging decisive action po ng Philippine government dito sa ginawa ng China? Operational matter po yan. Sinabi pa ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na doble kara ang ipinakikita ng China. Ayon kay Secretary Chodoro na hindi nila maisikmura na habang nagsasagawa ng mapangahas at mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea, nag-host naman ito ng isang diskusyon para sa panukalang pagbalangkas ng Code of Conduct sa
pinagtatalunan pong karagatan para sa kapayapaan sa rehiyon. Sinabi din ng kalihim na malinaw na mensahe nito ay iba ang sinasabi sa ginagawa ng China. Iginit pa ng kalihim na karapatan ng Pilipinas na ibunyag ang katotohanan sa ginawa ng China sa May Ayungin Shoal. Walaan niyang anumang katwiran ng China sa mata ng buong mundo sa ginawa nitong mapangahas na aksyon sa West Philippine Sea. Wala din niya itong legal na jurisdiksyon na magsagawa ng law enforcement operations sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas.